Pakiusap po, ma'am. Bigyan niyo po sana ako ng pagkakataon para mapatunayan na karapat-dapat po akong maging katulong niyo. Hindi ko po kaya mawalan ng trabaho. Lalo na ito po yung tanging paraan para makapag-aral po yung mga anak ko at matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Wala akong pakialam sa pamilya mo. Ang pinakikialaman ko, magsasayang lang kami ng pera sa isang walang kwentang katulong na katulad mo. Makupad kang kumilos. Ano yun? Ang pinaplansya ko po. Sorry po. Susunugin mo ang mansyon? Pasensya na po. Walang hiya ka? Sinunog mo ang Versace gown ko! Bakit mo sinunog ang damit ko? Bakit? Aray ko po, ma'am. Hindi ko po alam na nandyan yun kanina. Sinong nagpahintulot sa'yo? Napakialaman ang damit kong ito! Sinong nagpahintulot sa'yo? Ma'am, ang buhok ko po. Masakit. Talagang masasaktan ka sa'kin. Kaya bago-bago mo pa lang, pinakikialaman mo na ang damit ko. Hindi mo ba alam kung magkano ito, ha? 75,000 ang Versace gown na ito. Napakapakialamero mo. Bakit mo kasi pinakialaman ang damit ko? Nagkikigil ako sa'yo, ha? Nagkikigil ako sa'yo! Tama na po. Kakalbuhin kitang walang iya ka! Halos mapasubsob si Anita sa matitinik na halaman sa hardin ng mansyon habang kinakaladkad siya ni Victoria sa tindi ng galit nito. Alam ni Anita na wala siyang kasalanan sa ipinararatang sa kanya. Ang anak ni Victoria na si Conchita na maldita rin ang gumawa ng paraan upang mapagbintangan ang katulong. Si Conchita ang nag-alok na siya na ang tatapos ng pinaplansya ni Anita. Pagkatapos, pinalabas niya si Anita ng silid, pinapunta sa hardin upang maglinis. Kaya labis na nagulat si Anita nang makita niyang naroroon na sa pinaplansya niya ang mamahaling gown ni Victoria. Halos mapunit ang anit niya sa lakas ng pagkakalagkad sa kanya ni Victoria. Malaki ang pangangatawan ng Donya kaya ganun na lamang ang lakas nito sa paghilas sa kanya. Nais ng Donya na mapalaya sa mansyon si Anita dahil hindi niya gusto ang babae. Wala namang nagawa si Anita kundi ang mag-alsabalutan ng kanyang mga damit upang lisanin ang mansyon. Ngunit pagdating ni Federico, inalok niya si Anita na manatili at magtrabaho sa mansyon. Kaya pinigilan ng Don ang pag-alis ito. Hindi ka aalis, Anita. At bakit hindi siya aalis? Bakit mo siya paalis? Dahil hindi siya pasado sa screening ko. Bakit hindi siya pasado? Ano bang ginawa niya? Sinunog niya ang Versace gown ko. Paanong sinulog? Sinong tangang katulong ang gagawa ng ganon? Ginawa na nga niya, Federico. Bakit mo kasi isinama sa papalansyahin ang Versace gown mo? Kung hindi ka ba naman tanga? Ako pa ngayon ang mali. Sinong mali? Ako? Ha! Ang bagong katulong natin, nahalos anitan mo na ang ulo niya. Kapag pinaalis mo yan, malalaman ng pamilya niya ang nangyari sa kanya. At kapag nalaman ng pamilya niya, magre-reklamo yan at baka ipatulpot pa tayo. Magpapamedical pa yan. Bakit ba ang bait-bait mo sa babaeng yan? Kilala kita, Federico. May dahilan ng lahat ng ginagawa mo. Isa kang sexual predator. Tumigil ka! Ikaw ang tumigil sa kasamaan mo, Federico. Kung meron mang masama sa bahay na to, ikaw yun at hindi ako. May dahilan kung bakit puro magagandang katulong ang tinatanggap mo sa bahay na ito. Ginagawan mo ng kademonyuhan. Tarantada! Paalisin mo ang babaeng yan. Ayokong manatili siya sa mansyon. Rinig na rinig ni Anita ang pag-aaway ng mag-asawa. Bahagya siyang nakaramdam ng kaba, lalo na't narinig niya mismo ang dahilan kung bakit puro magagandang katulong ang tinatanggap sa mansyon. Alam din niyang si Federico mismo ang nag-alok sa kanya ng trabaho. Masakit man ang kanyang ulo dahil sa pagkakaladkad sa kanya ni Victoria. Mas lalo siyang nabagabag sa narinig niyang mga sinabi ng Donya tungkol sa kamanyakan ng Don. Nagpatawag naman si Don Federico ng private doctor upang tingnan ang kalagayan ni Anita. Anong lagay niya? May sugat sa kanyang ani dahil sa matinding paghila sa kanyang buhok. Gawin mo ang lahat para maayos siya. Kailangan maalis ang impeksyon at pamamaga sa kanyang ani. Kailangan niya ng topical ointment para mapigilan ang impeksyon at pamamaga. Maganda rin ang anti-inflammatory ointment para mabawasan ang pamamaga. Sige.
Pabibili ko ang lahat ng kailangan. Gusto ko ng agarang pagaling niya. Kailangan lang panatilihing malinis at tuyo ang kanyang anit. Dapat din niyang iwasan ang mga bagay na nakakairita sa kanyang sugat. Kung sakali mang makaramdam pa siya ng pananakit, pwede siyang uminom ng over-the-counter pain reliever tulad ng ibuprofen. Maraming salamat sa iyo, Doktor. Ano pala ang nangyari at nagkaganyan ang katulong niyo? Yakawang, nagkainitan sila ng kapwa niya katulong. Hindi ko naman akalain na hantong sa ganito ang awit nila. Ang bait mo talaga sa katulong mo. Kung kailangan niya ng medical report, pumunta lang siya sa kliniko. Kinausap ko ng dalawa. Ayoko nang lumaki pa ang gulo na ito. Natuwa naman si Victoria sa ginawa ng kanyang asawa na pagtakpan ang nangyari. Alam niyang maaaring magkaroon ng kaso laban sa kanya dahil sa ginawa nito kay Anita. Ang paghila o pagbunot ng buhok sa isang tao na may layunin na makasakit ay maaaring maging basihan ng reklamo para sa physical abuse or assault. Maaari rin itong pumasok sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Depende sa pangyayari at sa mga kondisyong itinakda ng batas. Nagbibigay din ang batas na ito ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng pang-aabuso ng kababaihan at ng kanilang mga anak. Dahil ayaw nang humaba pa ng gulo, inasikaso na lamang ni Federico ang lahat ng kailangan para sa kalagayan ni Anita at pinakiusapan siya na wag na magsasampa ng kaso labang kay Victoria. Nanatili si Anita sa mansyon habang nagpapagaling. Samantala, ipinakita ng anak ni na Federico at Victoria ang tunay nitong pagmamalasakit kay Anita. Taliwa sa ugali ng kanyang inang matapobre at maldita. Masunurin din ito sa kanyang ama dahil ipinagbili ni Federico si Anita. Halos siya na ang nag-aasikaso sa katulong habang nagpapagaling ito. Eto na po ang mga gamot ninyo. Nako, nakakahiya naman sa inyo rito. Nag-abala ka pa para dyan. Kailanman ang pagtulong sa kapwa, hindi po kaabalahan. Mabuti ka pa. Ang bait mo. Di tulad ni Mami. Huwag na kayong mahiya. Yun naman talagang totoo. Pasalamat talaga ako hindi ko nakuha yung ugali niya. Kasi kung nakuha ko yung ugali ni Mami, baka may mga pasana kayo sa katawan. Nabugbog na sana kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak. Ano po? Wala. May sinasabi po kayo? Ang ibig kong sabihin, ang mga mabubuting tao, hindi napapahamak. Ang mga masasama lang at mapanlamang sa kapwa. Lalo na yung nangaapi at nangiyurak ng pagkatao. Ang mami ko ba ang tinutukoy ninyo? Pasensya na. Okay lang, Ate Anita. Sa totoo lang, hindi ko kayo pipigilan kung sakaling ireklamo mo si Mami. Karapatan niyo pong magreklamo. Nagkamali si Mami kaya kailangan pagbayaran niya yun. Iniisip ko rin ang bagay na pwedeng mangyari. Hindi naman ako pinababayaan ng papa mo. Ang problema ko lang, hindi niya ako pinapayagang umuwi sa amin. Alam kong nag-aalala na ang asawa ko. Ganon din yung mga anak ko. Kung gusto niyo po, ihatid ko po kayo sa inyo para makauwi kayo. Nakakahiya na. Baka kung ano pang gawin sa akin ng mami mo. Hindi yan. Hindi ko naman ipapaalam eh. Pero hahanapin ako. Sasabihin ko na lang nung nagpasama ako sa school. Hindi naman sila pumupunta sa school. Pwede natin yung gawin dahilan. Papayag sila, lalo na si Daddy. Gusto nga niya, bantayin ko kayo eh. Bakit ang bait mo? Ewan ko rin po. Yun po kasi yung nararamdaman ko. Baka nagmana po ako sa daddy ko. Mabait naman din po kasi ang daddy ko eh. Baka nga. Pero salamat sa inaalok mong tulong sa akin ha. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Okay lang po yun. At least kahit man lang dyan, makabawi kami sa ginawa ni Mami sa inyo. Kung hindi ka na rin magrereklamo, syempre magpapasalamat pa rin ako. Pero kung magrereklamo kay Mami, hindi rin po ako tututol. Karapatan mo yun. Ayoko kasi yung inaapakan ng karapatan ng tao. Salamat din sa'yo ah. Wala po yun. Bukas po ng hapon, ipapaalam kita. Tapos bago tayo bumalik dito sa mansyon,
iatid muna kita sa inyo para makita mo ang asawa mo at pamilya mo. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ni Anita sa pakikitungo sa kanya ni Miguel, ang bunsong anak ni Victoria at Federico. Malaki ang pagkakaiba ng ugali nito sa kanyang ina. Kaya laking pasasalamat ni Anita sa tulong na inaalok nito. Nalaman naman ni Victoria ang ginagawa ni Miguel para kay Anita. Kaya agad niya itong sinita. Bakit mo iniistima ang babaeng yun? Kawawa naman siya, Mami. Huwag na huwag kang lalapit sa babaeng yan. Bakit naman po? Nag-background check ako sa babaeng yan. Taga-sitio Pulang Lupa pala yan. Ano naman kung taga ron siya? Makinig ka sa akin. Ang sitio Pulang Lupa ay lupang binili ng papa mo para i-develop at pagtayuan ng golf links. Pero hindi niya magawa-gawa dahil ayaw umalis ng mga taga roon. At ayon sa napagtanungan ko, yung unang buyer ng lupa, hindi nagtagumpay na paalisin ng mga naninirahan doon. Dahil mga aswang daw ang nakatira roon. Mami, para kang bata. What? Anong sinabi mo? Para kang bata. Ayon doon sa napag-aralan namin, ayon daw kay John Piaget, may tinatawag daw na magical thinking ang mga bata. Naniniwala sila minsan sa mga bagay na hindi nila lubos maunawaan. Pero hindi na kayo bata, Mami. Sinasabi mo bang ganun ako? Yes! Abat, Mga bata lang po ang naniniwala na may mga ganyang bagay. Hindi po totoo ang mga aswang. Wala nang aswang sa panahon ngayon. hindi. Makinig ka sa akin, Miguel. Ginagayuma ka ng babaeng yan. Ginagamitan ka ng itim na kapangyarihan para hindi mo makita ang nakikita ko. Dahil po yan sa selos ninyo. Kaya naiisip nyo ang mga bagay na yan. Bukas po pala isasama ko si Aling Anita sa school. Sigurado, wala naman kayong oras para pumunta. Kaya isasama ko na siya. Lalong nainis si Victoria kay Anita dahil sa pagiging mabait ni Miguel sa babae. Lalo ring tumitindi ang hinala ng Donya na ginagamitan ng itim na kapangyarihan ang kanyang anak. Dahil dito, lalo niyang pinaigting ang pagmamalupit kay Anita. Umaasa siyang sa tindi na kanyang ginagawa, si Anita na mismo ang kusang aalis sa mansyon. Kinagabihan, naabutan naman ni Federico na sinasaktan si Anita ni Victoria. Sa tindi ng galit ng Don, napagbuhatan niya ng kamay si Doña Victoria. Hindi matanggap ni Victoria ang ginawa sa kanya ng kanyang asawa, kaya lumabas siya upang magpalamig ng ulo. Sa alanganing oras ng gabi, tuluyan itong umalis ng bahay. Naiwan naman sa mansyon si Federico at Anita. Lasing si Federico. Nang pagmasdan niya si Anita, sa kanyang paningin, lalo itong naging kaakit-akit. Kaya hindi niya napigilan. Niyaya niya ang babae na pumasok sa kanyang silid. May mga bodyguard na nakabantay sa labas ng silid, kargado ng mga baril. Dahil dito, lalo pang kinabahan si Anita. Pagkapasok nila sa kwarto, inilabas ni Federico ang kanyang baril at itinuto kay Anita. Don Federico, ano pong ibig sabihin nito? Pinag-iinitan ka ng asawa ko. Hindi siya titigil na gumawa ka ng paraan para mapalis ka ng mason. At hindi naman ako papayag na hindi kita matikman. Ano pong ibig niyo sabihin? Ikaw ang nagiging sagkapal. O bakit hindi ko mapaalis ang mga kababaryo mo sa Pulang Lupa? Ang totoo, ikaw ang binabalik-balikan ko sa lupain na yun. Kaya nga inalok kita ng trabaho. At pansamantalang manilbihan sa akin. At pansamantala ko rin ipinagpaliban ng pagpapadimulis ng mga bahay ninyo. Huwag po. Kung hindi ka malalaban, magiging tahimik ka lang. Magiging maayos ang gagawin ko. Pero kung manlalaban ka, mapipilitan akong ipahawak ka sa mga tauhan ko. Pagbigyan mo na ako. Akala ko, totoong mabait kayo. Isa pala kayong demonyong nagtatago sa maamong tupa. Pero ang totoo, demonyo pala kayo. Hubad, maghubad ka. O babarilin kita. Hindi! Pasalamat Ayoko! ka dahil kaakit-akit ka sa paningin ko. Nag-e-effort pa akong gawin ito sa'yo. Ang iba pinipilit ko na lang at pagkatapos ay pinapatay ko.
Pero kakaibang ganda mo sa paningin ko. Hindi ka nakakasawang tingnan, kaya bubuhayin pa kita. Ubat o baril? Ang buong akala ko, mabuti kayong tao. Yung pala, isa kayong demonyo! Ang dami mong sinasabi! Huwag! Maawa kayo sa akin! Kung nakinig ka na lang sana sa akin kanina, maayos sana tayo. Pumasok kayo rito! Itali niyo ang babae yan! Mula yan sa angka ng mga aswang. Tingnan ko lang ang gagawin ko. Kung hindi magsipag-alisa ng mga aswang sa lupain ng sityo palang lupa! Malalakas ang mga tauhan ni Federico, kaya walang nagawa si Anita ng mga oras na yun. Kahit anong pagpupumiglas niya habang tinatali ng mga tauhan ang kanyang kamay. At ang kanyang paa, hindi niya rin magawang makatakas. Pagkatapos maitali ang kanyang kamay at paa, tuluyan nang nagtagumpay si Federico sa kanyang ginawa. Pagkatapos ito, isinakay siya ng mga tauhan ng Don sa isang van at itinapon sa ilog malapit sa Sitio Pulang Lupa. Kaagad na napansin ng ilang taga-Sitio Pulang Lupa ang nangyari kay Anita. Tinulungan siya at dinala sa kanilang pagamutan. Samantala, natuwa naman si Victoria sa ginawa ni Federico dahil tuluyan ang nawala si Anita sa mansyon. Natutuwa ako sa ginawa mo. Gusto ko lang kasing patunayan ang sinabi mo. Akala ko'y pinaalis mo lang siya. Pwede ba naman yun? Anong ginawa mo sa kanya? Sinubukan ko lang. Kung talagang aswang siya. Pulang hiya ka. Dito pa man din sa mansyon mo ginawa ang kahayupan mo. Kung hindi ka ba naman kasi gagawa-gawa ng kwento, sana hindi ko yung ginawa sa kanya. Pulang hiya ka talaga, Federico. Ngayon nagsaselos ka. Dahil lugi ka, lumabas ka, walang nangyari. Ikaw naman may kasalanan. Umalis ka ng mansyon noong gabing na yon. Kung kailangan ko magpainit ng katawan. Magkasakit ka sana sa ginagawa mong ito. Nagkatotoo nga ang kutob ko. Hindi magtatagal. Gagawan mo siya ng kahalayan. Wala pang 1 linggo. Hinalay mo na siya. Kesa naman sirain mo ang mukha niya. Ang sama mo talaga. Pareho lang tayo. Kaya huwag ka magpalinis. Mas brutal ka pang gumawa ng masama kaysa sa akin. Nasa na siya? Bakit interesado ka sa kanya? Dahil gusto kong makasigurado na hindi niya tayo bubueltahan ng mga tauhan niya. Wala lang hininga ang babae ng itapon namin sa ilog. Palalabasin natin na naglaya siya at nagdakaw para hindi tayo magbukang masama. Kaya ikaw, kunin mo na ang mga gamit niya. Maglagay ka rin ng ala sa bag niya. Ipatatapon ko yun malapit sa pinaghulugan namin sa kanya. Halos magkasing sama sina Victoria at Federico sa paggawa ng kanilang kasamaan. Sa kanilang dalawa, tanging si Miguel lamang ang may mabuting kalooban. Nang malaman ni Miguel ang nangyari kay Anita, agad niyang kinumpronta ang kanyang ama. Ngunit nanindigan si Federico sa kanilang plano. Iginigiit nitong nagnakaw si Anita at nararapat lamang na mangyari yun sa kanya. Hindi ako naniniwala na magagawang magnakaw ni Aling Anita sa atin. Totoo ang sinasabi ng mami mo. Malamang ginamitan ka ng itim na kapangyarihan ng aswang na yon. Kaya hindi mo makita ang kabulukan ng ugali ng babaeng yun. Dahil yun ang totoo, Daddy. Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya. Pero kayong dalawa ni Mami, hayagan ang paggagawa nyo ng karahasan sa kanila. Maging peking dokumento ng lupa ng Sitio Pulang Lupa. Ano bang sinasabi mo? Alam ko na po ang totoo. Ginamit nyo ang isa sa kanila para makamkam ang lupa nila. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng kasakimang ito. Ang kasakiman ang sumisira sa tao. Para itong bakterya na unti-unting sumisira sa buong pagkatao. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan mo! Pero hindi ko gusto! Mas nanaisin ko pang maghirap kaysa tanggapin ang yaman na galing sa pandaraya! Bata ka pa! Wala ka pang alam sa kalakaran ng buhay dito sa mundo! Anong ginawa niyo kay Aling Anita? Anong pinagsasasabi mo? Alam kong may ginawa kayo sa kanya.
Anong ginawa niyo sa kanya? Huwag mo nang hanapin ang aswang na yon! Anong aswang ang pinagsasabi niyo? Umuwi na yun sa kanila. Wala pa ngang 1 linggo sa atin ang katulong na yon. Tapos ganyan mo na siya pinagmamalasakitan. Tama ang mami mo. Ginagamitan ka niya ng itim na kapangyarihan. Hindi ko papayagang mangyari yun! Wala nang nagawa si Miguel na ungkatin pa ang sinapit ni Anita. Lalo niya pang nasaksiyan ang kasamaan ng kanyang mga magulang. Hindi niya rin gusto ang ginagawa ng mga ito sa kanilang mga katulong. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik ang pamilya ni Anita. Wala ring balita tungkol sa kanya. Wala ring makapagsasabi kung may nakakita sa kanyang katawan matapos itong ihulog ng mga tauhan ni Federico sa ilog na malapit sa Sitio Pulang Lupa. Sa kabila ng katahimikan yun, walang nakaalam na may iba pang mangyayari kay Anita. Mabutit nagkamalay ka na. Salamat. Akala ko patay na ako. Nakita ka ng mga kasamahan natin sa ilog. Duguan at punit-punit ang damit. Pinagsamantalahan ka ng lalaking yon. Patawarin mo ko. Hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko. Wala kang kasalanan. Ako dapat ang nagtatanggol sa'yo. Akala ko mabuti siyang tao. Hindi siya katulad ng asawa niyang mata pobre. Hindi ko mapapalampas ang ginawa niya sa'yo. Kasalanan ko naman. Anita, Nasilaw ako sa pangako niyang bibigyan tayo ng magandang buhay. Tutulungan niya raw tayo na makahanap ng malilipatan. Basta pagtatrabahuhan ko lang ang lahat ng yun. huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi tayo papayag na hindi sila magbabayad sa kahayupang ginawa nila sa'yo. Alam na ba ng mga kasamahan natin? Oo, at hindi rin sila papayag na hindi magbayad ang gumawa nito sa'yo. Mas mapanganib kung sila ang magpaplano ng paghihiganti. Aswang ang kinanti nila. 7 ulit ang sakit na mararanasan nila sa ginawa nila sa'yo. Ano bang plano niyo? Sasalakay tayong lahat sa mansyon. Ipapakita natin sa kanila na ang mga aswang na kinanti nila ay hindi basta-basta magpapalampas ng karahasang ginawa nila sa atin ng mga tao. Ipararanas natin sa kanila kung gaano tayo kalupit kapag gumanti. Pwede bang makiusap ako? Ano yun? Kung maaari, huwag nating idamay ang bunso niyang anak. Bakit? Nung nasa mansyon ako, siya ang nagpakita ng pagmamalasakit sa akin. Hindi siya katulad nila. Mabuti siyang tao. Hindi siya karapat-dapat makaranas ng hagupit ng paghihiganti ng mga aswang. Hindi ko alam kung may magagawa ko. Alam mo naman ang angka natin. Kapag gumanti, uubusin ang buong pamilya ng tumanti. Pero sisikapin kong makiusap sa kanila. Hindi siya pwedeng mapahamak. Inosente siya at napakabuti niyang tao. Kaya nakikiusap ako. Huwag niyo siyang idadamay. 2 linggo pa bago maging pilog ang buwan. 2 linggo pa ang hihintayin natin bago tayo makasalakay sa kanila. Isa sa mga kasamaan natin ang nagmamatsyag sa mansyon para kabisaduhin ang buong lugar. Sinong papasok? Ako, Bakit ikaw? Mapapahama ka. Demonyo ang mga nakatira ron. Kapag nalaman nilang taga-Sitio Pulang Lupa ka, ipapapatay ka nila. Lalo na kapag nalaman nilang asawa kita. papasok ako sa mansyon nang hindi nila nalalaman kung saan ako nanggaling. Diego, Magtiwala ka lang sa akin. alam kong mahina pa ang kapangyarihan mo. Ayoko na mangyari sa iyo ang sinapit ko. Hinding-hindi mangyayari sa akin ang sinapit mo. Kaya magtiwala ka. Wala nang nagawa si Anita kundi ang magtiwala sa kanyang asawa na kay Diego na ang tungkuling makapasok sa mansyon upang makabisado ang lugar at pagplanuhin nila ang kanilang paghiganti. Maaari naman sana nilang gawin ang paghiganti sa labas ng mansyon, ngunit
Napagkasunduan ng kanilang angkan na gagawin ito mismo sa loob sa lugar kung saan ginawa ang karahasan kay Anita. Samantala, ginamit ni Diego ang kanyang itim na kapangyarihan bilang aswang upang makapasok sa mansyon. Alam niyang mahina ang kanyang kapangyarihan dahil hindi pa kabilugan ng buwan, ngunit sinusubukan pa rin niya itong gamitin. Sa opisina ni Victoria na puno ng mamahaling dekorasyon at kasangkapan, nakaupo si Diego sa harap ng mesa ng Donya. Hawak ni Donya Victoria ang kanyang portfolio at isa-isang sinusuri ang mga credential. Maingat namang sinasagot ni Diego ang bawat tanong upang hindi mahalata ang tunay niyang pakay. Napakaganda ng mga proyekto mo. Napansin ko ang iba't ibang tema ng mga event na ginawa mo. Maayos ang pagkaka-organize at napaka-creative ng mga konsepto. Maraming salamat po, Doña Victoria. Sisiguraduhin ko po na bawat event ay may malinaw na concept at maayos na flow. Mula sa preparation hanggang sa mismong araw ng event. Meron kang mahigit 5 taong karanasan sa industriya. Ang dami mo na palang na-organize na malalaking event. May mga parangal ka na rin palang natanggap. Opo, Doña Victoria. Malaking bagay po ang pagpaplano ng maaga. Bago namin ayusin ang buong event, kailangan muna naming malaman ang budget. Bilang ng guest, venue, theme, at ang gusto ng client. Paano kung bigla ang may problema sa mismong event? Kailangan po lagi ng backup plan. Halimbawa po ay, kung magkaroon po ng problema sa sound, light o program, dapat may alternative kaagad. Hindi po pwedeng sa mismong event pa lamang kami mag-iisip ng solusyon. Mukhang alam mo na talaga ang ginagawa mo. Opo. Importante din po ang maayos na coordination sa supplier at sa staff. Kahit gaano kaganda ang concept, kung hindi po maayos ang execution, pwedeng masira ang buong event. Tanggap ka na bilang event organizer ng aming silver anniversary at kaarawan ng anak kong si Mikel. Maraming salamat po, Doña Victoria. Sisiguraduhin ko po na maayos at memorable ang dalawang event. Para makapagsimula na tayo, kailangan ko lang pong malaman ang preferred team ninyo. Estimated number of guests, budget range, at mga detalye na gusto nyong isama. Mukhang seryoso ka sa trabaho mo, ha? Opo. Mas maganda po na malinaw ang expectation ng clients bago magsimula ang preparation. Sa ganon, mas madali naming maibibigay ang event na gusto ninyo. Alam mo, Diego, hindi lang ang mga credentials mo ang kahanga-hanga. Ikaw rin, kaakit-akit. Meron kang kakaibang dating. Maraming salamat po, Doña Victoria. Napakabait ninyo. Diego, gusto kitang makilala ng mas mabuti. Gusto kong makita kung paano ka magtrabaho ng mas malapitan. Siguro maaari tayong maghapunan pagkatapos ng meeting. Kung yan po ang nais ninyo, Doña Victoria, ikinararangal ko. Magaling. May isang restaurant akong paborito dito sa malapit. Magkita tayo ron mamayang gabi pagkatapos ng trabaho. Sige po, Doña Victoria. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ako ang dapat na magpasalamat, Diego. Sigurado akong marami kang maitutulong sa akin. At sino ang nakakaalam? Baka hindi lamang sa event na ito tayo magkatulungan. Walang kaalam-alam ang Donya na ginagamitan sa ni Diego ng itim na kapangyarihan. Unti-unti na itong umeepekto sa kanya habang tumatagal ang kanilang pag-uusap. Lalo nitong napapansin ang dating ni Diego. Tila ba ito lalong kaakit-akit sa kanya. Nagpaalam si Diego na lumabas ng opisina. Sa isip niya, naging matagumpay ang hakbang na kanyang pagpapanggap. Nakapasok siya sa mansyon. Nakuha niya rin ang tiwala ni Victoria. Kaya mas madali nilang mapag-aaralan ang lugar sa kanilang paggiganti. Naiwan naman si Victoria sa kanyang opisina. Hindi niya maalis sa isip ang lalaki na kanina lamang ay kausap niya tungkol sa mga event na darating. Diego,
Mukhang simula pa lang ito ng isang maganda at kapanapanabik na yugto sa buhay ko. Bakit pa hindi mo wala sa isip ko ang mukha mo? Parang gusto ko kaagad na magkita tayo. Oh, ano bang nangyayari sa akin? Parang ayoko nang matapos lang sa event ng mansyon ang ugnayan nating dalawa. Bakit ganoon ang itsura ng lalaking yon? Bakit parang gustong gusto ko siyang makita? Tila ba isang teenager na sabik na makita ang kanyang crush ang nararamdaman ni Victoria para kay Diego. Hindi na nito maalis sa isip ang lalaki na kanina lamang ay kausap niya tungkol sa event. Kaya nang sumapit ang gabi, nagmamadali si Victoria na pumunta sa kanilang napagkasundo ang lugar upang muli niyang makita at makausap ang lalaki. Saan ka pupunta? May mahalaga lang akong kakausapin. Na ganitong oras at bis na bis ka pa man din. Hindi ba pinapaasikaso mo sa akin ang event para sa ating golden anniversary? May event organizer na akong kausap. Akala ko ba nag-usap pa lang kayo kanina? Finalization namin ngayon. Kailangan namin pag-usapan ng mga kulang pa para sa event. Sige. Huwag mong tipirin. Gusto ko maging maayos ang lahat. Ikaw, kumusta na pala ang sityo Pulang Lupa? Konti na lamang. Kinukumpleto na ng sekretary ko ang mga kailangan para ma-demolish na ang bahay nila. Abala talaga ang mga taga roon. Wala ka bang balita tungkol sa babaeng? Wala na. Tahimik na sila. Malamang pinagpipiyasa na ng mga crustacean ang katawan ng babaeng yon sa ilog. Kaya wag mo nang alalahanin pa yon. Sige na. Baka mahuli ka pa sa meeting mo. Gusto ko matapos ang lahat. Maraming imbitado at ingrande sa okasyon na iyon. Kaya gusto ko, isang buwan pa bagong event, nakahanda na ang lahat. Sakay ng kanyang kotse si Victoria. Siya mismo ang nagmaneho patungo sa lugar na pinagkasunduan nila ni Diego. Tila isang dalagang sabik na makita ang kasintahan ang kanyang kilos. Hindi niya namamalayan ang kakaibang pagkahumaling niya kay Diego ay bunga ng itim na kapangyarihang ginamit nito sa kanya pagdating niya sa lugar. Agad siyang pumasok sa pribadong silid kung saan naghihintay si Diego. Pumasok tayo sa loob. Napakaganda talaga ng lugar. Ang mga ilaw, ang mga dekorasyon, lahat ay maayos. Masaya akong nagustuhan mo. Umupo ka na muna, Diego. May nais akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Doña Victoria? Diego, simula nang mag-apply ka sa akin bilang event organizer, may kakaiba na akong nararamdaman. Hindi ko maipaliwanag, pero tila may kung anong nagpatindi ng damdamin ko para sa'yo. Anong klaseng damdamin po ang tinutukoy ninyo, Doña Victoria? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Parang may malakas na hatak ka sa akin. Simula nang makita kita, hindi ka na maalis sa isip ko. Para bang nawawala na ako sa katinoan. Doña Victoria, hindi ko po alam kung anong ibig niyong sabihin. Isa lang po ang event organizer. Huwag ka na magkunwari, Diego. Alam kong nararamdaman mo rin ito. Hindi ito normal. Para bang may kung anong nagtutulak sa akin na mahulog ang loob sa'yo ng ganito kabilis. Kung ganon, Doña Victoria, baka ito ay tadhana. Baka may dahilan kung bakit tayo pinagtagpo. Diego, hindi ko na kayang itago pa. Bawat oras na kasama kita, parang apoy na lalong lumalakas. Gusto kitang makasama ngayon. Doña Victoria, kung ano man ang nararamdaman ninyo, nandito lang ako. Kung ano man ang nais ninyong mangyari, handa akong sundin kayo. Diego, nais kitang makapiling. Hindi lang bilang event organizer, kung hindi bilang isang lalaking ninanais ko. Mukhang ang lakas ng tama niyo sa akin. Alam kong mali ito,
Baka patayin ako ni Federico. Pero bakit hindi ko maiwasang maakit sa'yo? Diego, Sabihin niyo sa akin ang lahat ng tungkol sa mansyon. Kailangan kong malaman bawat sulok nito para sa event. ang mansyon ay may 3 palapag. Ang unang palapag ay ang malaking bulwagan at ang mga kwarto ng bisita. Sa ikalawang palapag naman ay mga silid tulugan at aklatan. At sa ikatlong palapag ay pribado. Tanging ang pamilya lamang ang may access doon. May mga lihim na pintuan at daanan sa loob ng mansyon. Ang pangunahing pasukan ay sa likod ng malaking painting ng bulwagan. Salamat po, Doña Victoria. Nakuha ni Diego ang impormasyon na kailangan niya tungkol sa mansyon dahil sa kapangyarihang ginamit niya kay Victoria. Madali nitong nailabas mula sa Donya ang mga detalye tungkol sa loob ng kanilang bahay. Diego, Hindi mo na ngayon. Kung gusto niyo akong maangkin ng buong buo pagkatapos ng event. nakakainis ka. Ang tagal. Mas pinapanabikan ko pang may mangyari sa atin kaysa sa nalalapit naming golden anniversary. Basta, pagkatapos ng anniversary, ihanda ninyo ang sarili ninyo. Mararanasan ninyo sa akin ang ligayang hindi nyo pa kailanman natikman sa asawa nyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tuluyan nang umalis si Diego. Naiwan si Doña Victoria sa pribadong silid. Tila tulala at sabik na muling magkita silang dalawa. Maya-maya pa'y nakabalik na sa sarili ang Donya at napansin niyang wala na si Diego. Agad niyang binayaran ang bill at umalis ang pribadong silid ng kanyang nirentahan para sa kanilang dalawa. Samantala, umuwi si Diego sa Sitio Pulang Lupa. Ibinalita sa kanyang mga kasamahan ang impormasyong nakuha niya tungkol sa mansyon. Lumipas pa ang ilang panahon. Dumating na ang araw na ibinigay na ultimatum ni Federico sa mga naninirahan sa Sitio Pulang Lupa. Ngunit hindi pa rin sila umaalis. Nakumpleto na ni Federico ang mga kinakailangan para maisagawa ang demolition. Naisumitin niya na ang Transfer Certificate of Title o Original Certificate of Title o OCT bilang patunay na kanyang pagmamay-ari ang lupain. Kinailangan din niya ng kautusan mula sa korte na nag-uutos ng demolition. Ang korte ang may kapangyarihan maglabas ng writ of demolition matapos ang due process na magpapakita kung may karapatan o wala sa lupa ang mga naninirahan doon dahil napatunayang siya ang may-ari ng malaking bahagi ng lupain ng Sitio Pulang Lupa. Nabigyan din si Federico ng demolition permit. Karaniwang hinihingi ito sa lokal na pamahalaan bago isagawa ang demolition. Ang permit ay naglalaman ng detalye ng demolition plan na sinisigurado na ang proseso ay susunod sa mga regulasyon at pamantayang kaligtasan. Federico, huwag mo nang ituloy ang pag-demolish sa bahay sa Sitio Pulang Lupa. Bakit biglang nagmalasakit ka sa mga aswang na nakatira sa lupain na yun? Delikado ang gagawin mo. Paano kung balikan tayo nila sa araw mismo ng event? Hindi ka man lang ba nangangamba sa posibleng mangyari? Ang sabihin mo, nalaman mong doon nakatira ang event organizer ng hinaya mo. O hindi ka ba naman saksakan ng taga? Nag-background check ka muna sala. Hindi mo malang kinilala ang hinayar mo. Palibasa. Maganda ang itsura kaya tinanggap mo kagad. Hindi yun ang pinupunto ko. Makapagsisiyong-nangaling ang bibig. Pero ang puso, hindi. Kilala kita, Victoria. Alam ko kung ano ang kahilingan mo. Nagbago ka na makilala ang lalaking yun. Akala mo ba hindi ko alam? Nag-rent ka pa ng exclusive room para lang makapag-usap kayong dalawa. Federico! Umalis ka na dyan! Hindi mo ko mapipigilang i-demolish ang bahay nila. Nakikitira lamang sila. Ayaw pang umalis. Tingnan ko lang kung uubra ang katigasan ng ulo nila.
wala akong ititirang bahay. Kung magmamatigas pa sila, kahit pa ipasunog ko ang mga yon, gagawin ko. Magsilayas lamang sila sa lupain ko. Tayo na! Sakay ng iba't ibang sasakyang pang-demolition ang mga armadong tauhan ni Federico. Nagtungo sila sa Sitio Pulang Lupa. Nagmamatigas pa ang ilang residente at tumangging umalis. Ngunit itinuloy pa rin ang demolition team ng kanilang operasyon. Sa pagmamadali ng mga tauhan ni Federico, hindi nila napansin na iwan sa loob ng bahay ang dalawang anak ni Diego at Anita. Huli na nang malaman nilang naroroon pa ang mga bata. Nasawi ang magkapatid sa ginawang demolition. Agad na dinala ng mga aswang ang mga labi ng dalawang bata. Lalong nag-alab ang galit ni Diego at Anita sa sinapit ng kanilang anak. Sa nangyari, wala nang makapipigil pa sa kanilang paghihiganti laban sa pamilya ni Federico. Mga walang iya kayo! Pinatay ninyo ang anak ko! Mga wala kayong awa! Ang mga anak natin, Diego! Wala nang mga anak natin! Mga demonyo sila! Mas masahol pa sila sa demonyo! Ang kasamaan nila! Hindi ko mapapalampas ang ginawa nilang ito! Magbabayad sila ng mahal sa ginawa nila sa anak natin! Samantala, nakangisi lamang si Federico habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Hindi niya ipinakita ang anumang pagsisisi sa nangyari. Sa nangyari, sigurado namang aalis na ang mga aswang na yan sa lupain ko. Paano po kung totoong mga aswang ang mga nanindiroon sa sityo? At kabalikan kayo? Panakot lamang ang mga kwentong yan. Walang katotohanan ang mga balitang yan. Ginagawa lamang nila yan para walang magka-interes sa lupain ng Pulang Lupa. Pero iba si Don Federico. Wala akong sinasanto or sinasademonyo. Kahit aswang pa sila. Hindi sila makaliligtas sa akin. Sila ang dapat na matakot sa akin. Dumating si Miguel at agad niyang hinarap ang kanyang ama tungkol sa nangyari sa mga taga-Sitio Pulang Lupa. Daddy! Oh, Miguel Iho. Bakit ginawa niyo yun sa mga taga-Sitio Pulang Lupa? Hindi ba kayo naawa? Ipinasira niyo ang mga tahanan nila. Bata ka pa. Hindi mo pa alam ang kalakaran sa buhay sa mundo. Kailanman, hindi ako nagkulang sa pagbibigay sa kanila ng abiso. 3 taon bago ko isinagawa ang demolition. Nagbigay ako ng unang notice. Ilang beses ko na silang pinadalhan ng notice to vacate. Pati 3 buwan bago ang demolition. Alam ko kailangan silang bigyan ng sapat na panahon para umalis. Pero nagbatika sila. Kasalanan na nila yon. Pero daddy, may mga batang napahamak dahil sa ginawa niyo. Hindi niyo ba inisip ang maaaring kahinatan ng ginawa niyo? Huwag mo na akong sisihin sa ginawa ko. Legal ang lahat ng ginawa ko. Wala akong nilabag na batas. Ang isipin mo na lang ay magdiwang ka. Dahil negosyo ang itatayo ko sa lupain na yon at para sa'yo. Ang golf course na itatayo roon ay para sa kinabukasan mo. Wala pang golf course sa probinsyang ito. Siguradong papatok ang negosyo na yon. Legal nga ang mga papeles ninyo. Pero hindi legal ang ginawa niyo. May mga taong napahamak dahil sa demolition. Kasalanan na nila yon. Nilabag mo pa rin ang karapatang pantao. Hindi makatao daddy ang ginawa niyo. Hindi niyo basta matatakasan ang pananagutan. Ang atupagin mo na lang ay ang pag-aaral mo. At ang paghahanda mo sa nalalapit na engrandeng selebrasyon. Ipagdiriwag natin ang silver anniversary namin ng mami mo. Kasabay ng ika-21 mong karawan. Para sa'yo ang lahat ng ginagawa namin, anak. Para sa'yo, aking único hijo. Taliwa sa ugali ng mag-asawa ang ugali ni Miguel. Habang abala sina Federico at Victoria sa kanilang mga pansariling interes. Hangad naman ni Federico na masiguradong maganda ang kinabukasan ng kanyang anak.
May isa pa silang anak na si Conchita, ngunit madalang itong umuwi dahil sa kanyang negosyo. Tulad ng kanyang ina, matapobre rin ito. Makalipas ang ilang linggo, lalo na nang papalapit na ang silver anniversary nila ni Federico at Victoria at ang ika-21 na kaarawan ni Miguel. Dahil sa nangyari kay Checo, pinalitan ni Federico ang event organizer sa kanila. Sa kabila nito'y itinuloy pa rin ang ingranding selebrasyon na dinaluhan ng mga kilalang tao sa kanilang probinsya. Good evening, ladies and gentlemen. Ako ang inyong MC sa gabing ito. At ikinararangal ko pong i-welcome kayo sa napaka-espesyal na okasyong ito. Tatlong selebrasyon ang ating ipagdiriwang. Ang ika-25th anniversary ng kasal ni na Don Federico at Victoria de Guzman. Ang ika-21st birthday ng kanilang bunsong anak na si Miguel. At ang tagumpay ng kanilang proyekto sa Sitio Pulang Lupa na maging isang prestihiyosong golf course. Let's give them a big round of applause! Mabuhay! Congratulations! Congratulations! Maraming salamat sa inyo at sa lahat ng dumalo sa aming espesyal na event ngayong gabi. Napakalaga sa amin ang inyong mga presensya. Mga kaibigan, sa gabing ito, kami ni Victoria ay labis na nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang 25 taon na aming pagsasama ay puno ng pagmamahal at pagsubok. Ngunit hindi kami bumitiw. At syempre pa dahil sa suporta ng aming pamilya at mga kaibigan. Gusto naming batiin ang aming bunsong anak sa kanyang ika-21st na kaarawan. Sana'y magpatuloy kang maging inspirasyon sa ating lahat. Maligayang kaarawan! Maligayang kaarawan. Nais ko ring ipagmalaki ang tagumpay ng ating proyekto sa Sitio Pulang Lupa. Ang golf course na ito ay magbibigay ng bagong buhay at oportunidad sa ating komunidad. Maraming salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Maraming salamat Don Federico sa inyong mensahe. Ngayon po, let's all enjoy the night. Dinner is served and the dance floor is open. Maraming salamat po at magandang gabi. Habang nagpapatuloy ang programa, nagsimula ng kumain at magkwentuhan ang mga bisita. May mga sumasayaw sa dance floor habang patuloy na binabati sina Don Federico at Victoria. Sa labas naman ng mansyon, nakahanda na mga grupo ng mga aswang. Hinihintay lamang nila ang tamang pagkakataon upang maningil at magiganti sa sinapit ni Anita at ng kanilang mga anak. Pakiusap, huwag nating idamay si Miguel. Hindi niya deserve na mapahamak. Kung sino lang ang may pagkakautang, yun lang ang sisingilin natin. Patawad Anita, pero buo na ang pasya ni Supremo at hindi natin pwedeng labagin yon. Anak natin ang kinuha nila, kaya anak din nila ang sisingilin natin. Ikaw, anitan mo ang ulo ng Donya, katulad ng ginawa niya sa'yo. Ako naman ang bahala kay Don Federico. Diego, pakiusap. Hindi ko kaya makita si Miguel na mapahamak. Hindi ko kayang gawa ng masama ang taong kailanman ay hindi ako sinaktan. Wala nang ibang paraan, Anita. Kapag sumiklab na ang galit ng ating lahi, dapat na tayong magiganti. Kailangan ko makita si Miguel. Hindi ko kayang pabayaan siya. Anita, huwag ka nang magpumilit. Mapapahamak ka lang. Sumunod ka na lang. Diego, pakiusap. Hindi natin kailangan gawin to. Hindi ito ang tamang paraan. Kapag nakalis na ang mga bisita at nalasing ang mga bantay, saka tayo sasalakay. Hintayin na lamang ang tamang oras. Diego, bantayan mo siya. Huwag mong hayaang makatakas. Huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo, Anita. Nang makaalis na ang mga bisita at manlasing na ang mga bantay, nagsimula ng sumalakay ang mga aswang sa mansyon. Pinaslang nila ang mga naiwan doon, kabilang na ang mga tauhan na nagtangkang kumalaban.
Ginawa rin ni Anita ang kanyang bahagi ng paghihiganti kay Victoria. Samantala, dinala ng mga aswang si Victoria sa bulwagan ng mansyon. Walang hiya ka! Sabi ko na nga ba't aswang ka? Ngayon, ang oras ng paniningil sa lahat ng pagmamalupit mo sa akin noon. Ngipin sa ngipin! Mata sa mata! Anong gagawin mo sa akin? Demonyita ka! Ipapalasap ko sa'yo ang sakit na naramdaman ko nang kaladkarin mo ko at halos mapunit ang anit ko! Hindi mo magagawa sa akin yan. Lalo na't narito ka mismo sa pamamahay ko. Mga bantay! May nakapasok na aswang sa mansyon. Hulihin niyo siya at patayin! Hindi ka na makakatawag ng mga tauhan mo! Pinatay na sila ng mga kasamahan ko! Anong pinatay? Hindi lang ako ang sumalakay sa mansyon nyo. Buong angkan namin ang naririto. Ang mga taong inalisan nyo ng karapatang mamuhay ng payapa sa lupang minana pa namin sa aming mga ninuno. Pero kinamkam nyo ng asawa mo. Kinamkam nyo! Kailangan ko makatawag ng pulis. Saan ka pupunta? Umalis ka sa daraanan ko. Demonyo ka! Ikaw ang demonyita! Hindi ka nararapat mabuhay sa mundong to! Ikaw ang nararapat na mamatay! Uulitin kong kalbuhin ka hanggang sa matuklap ang balat sa ulo mo! Tanggalan mo ang buntot baging ito! Nakaiwas ka pa! Umabang matutulis mong kuko. Isa ka nga aswang! Aswang na pinagmalupitan mo! Ngayon, gaganti ako sa lahat na ginawa mong kasamaan. Magbabayad ka ng mahal! Gutay-gutay ang katawan ni Victoria sa paghampas ni Anita gamit ang matutulis nitong kuko. Yun ang paghihiganti niya sa lahat ng pagmamalupit na dinanas niya mula sa Donya nung siya'y naninilbihan pa sa mansyon. Dinala ng mga kasama ni Anita si Victoria sa unang palapag sa bulwagan kung saan ginaganap ang ingranding selebrasyon. Buhay pa si Victoria nang dalhin siya roon. Samantala, agad na hinanap ni Anita si Miguel dahil nais niya itong iligtas. Ngunit huli na ang lahat. Dinala na ng mga aswang sa bulwagan at wala nang malay ang katawan ni Miguel. Nabagbag ang kalooban ni Anita nang makita niya ang sinapit ng binatang minsan tumulong sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagtatangkang iligtas ito, wala na rin siyang nagawa. Hindi niyo siya dapat pinatay! Wala siyang ibang ginawa noong nasa mansyon ako, kundi protektahan ako. Naging mabuti siyang tao sa akin. Anita, Bakit hindi ka nakinig sa akin, Diego? Bakit hindi mo siya niligtas? Napakabuti niyang tao. tama si Supremo. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, anit sa anit. Kinuha nila ang buhay ng mga anak natin dahil sa pagkamkam nila sa ating lupain. Kaya buhay din ng anak nila ang kabayaran. Yun ang pasya ng buong angka natin. Miguel, patawarin mo ko. Wala akong nagawa para mailigtas ka. Hayaan mo na. May gagawin ka pa. Ikaw ang gaganti kay Don Federico. Diego, Tayo na! Dinala ng mga aswang ang katawan ni Miguel sa bulwagan. Pinigilan nila ang mga katulong na lumaban at pinatay ang mga nagtangkang sumuway. Samantala, kagigising lamang ni Federico at sadyang ipinahuli siya sa mga aswang dahil siya nga ang panghuling pakay. Halos wala ng lakas si Victoria ngunit niyaka pa rin niya ang walang buhay na katawan ni Miguel. Anong ginawa niyo sa anak ko? Miguel, anak! Mga demonyo kayo! Bakit niyo pinatay ang pinakamamahal naming anak? Miguel! Anong nangyayari dito? Miguel! Anak! Bakit ngayon ka lang, Federico? Anong nangyari? Sinong pumatay sa anak natin? Nasaan ang mga bantay? Pinatay na silang lahat ng mga aswang. Bakit? Bakit nyo ito ginawa? Mga demonyo kayo! Federico, wala na ang anak natin. gaano kasakit pang wala ng anak?
Yan din ang sakit na naramdaman namin nang mamatay ang mga anak namin dahil sa demolisyong pinagawa ng asawa mo. Pagbabayaran nyo ng mahal ang ginawa nyo! Ikaw ang may pagkakautang. Ikaw ang unang kumanti sa amin. Pinatay mo ang mga anak namin! Ito ang kabayaran, Don Federico. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng mawala ng minamahal. Walang kinalaman ng anak ko sa nangyari! Bakit nyo siya pinatay? Diego, ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Kaya pala tinanong mo ko tungkol sa mga pasikot-sikot sa mansyon. Nagpauto ka sa aswang na yan! Kinamitan niya ako ng itim na kapangyarihan. Gawin mo na, Anita. Teka, anong gagawin mo sa asawa ko? Bitawan niyo ako! Hinawakan ng mga aswang si Doña Victoria habang isinasagawa ni Anita ang paghihiganti nito. Ah! Victoria! Asawa ko! Ikaw, Don Federico! Anong klaseng tao ka para ipapatay ang mga inosenteng bata sa isang demolition? Isinumpa mo ang pamilya ko! At ngayon, mararamdaman mo rin ang sakit na naramdaman namin! Magsisisi ka! Diego! Magsisisi ka sa ginawa mo! Ang pagsisisi ko lang ay hindi ko nabigyan ng mas matinding parusa ang ginawa mo. Mabuhay ka sa sakit ng pagkawala tulad ng dinanas namin. Oh, napakawalang puso mo! Gaganti ako! Hindi mo na kailangang gantihan. Ang sarili mong konsensya ang magpapahirap sa'yo. Araw-araw mong mararamdaman ang sakit ng pagkawala. Asawa ko! Anak ko! Patawarin niyo ako! Ayop kayo! Huwag mong kalimutan, Don Federico. Ang bawat patak ng luha mo ay ganti sa bawat patak ng dugo ng mga anak ko. At ito, ang panghuling paghihiganti! Sige na, Anita. Gawin mo na. Hawakan niyo siya! Bitiwan niyo ako! Hubaran niyo siya! Anong? Tatapusin ko ang kaligayahan mo! Teka! Huwag niyong ubaran yan! Ano ba? Huwag! Ngayon, wala nang katulong na mabibiktima pa! Bakit mo pinuto? Ayop kayo! Demonyo ka! Bakit mo pinuto? Halika na, Anita. Lisanin na natin ang lugar na ito. Umalis na nga ang angka ng mga aswang at iniwan si Federico na naghihirap at humihingi ng saklolo sa harap ng kanyang asawa at ng anak na patay na. Asawa ko! Anak! Upang makapag-aral po yung mga anak ko at matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Kurde mo talaga hangos ay. Grabe namin. Kung yun po ang nais ninyo, Doña Victoria. Mas maganda pong malinaw ang expectation ng client. Nakatira sila sa Anamatsekan, Kensurigasa. Sa napaka-impital! Good evening, ladies and gentlemen. Ako ang inyong MC sa ayaw na ito. Mabuhay! Ligayang kaarawan! Si MC pa talaga? Sige na, Anita! Gawin mo na! Naging commercial. Karate Kid.
Maraming salamat, Don Federico. Ayusin mo! Hindi niya rin magawang makatakas kasi nga itinatali. Ngunit hindi kami bumitiw dahil hawak namin ang beat. Na mabibiktima pa! Wah! Kinagat mo. Pinuto lang.